Isang chicharong bulaklak ang kinahumalingan ng buong baryo, pero hindi nila alam, bawat kagat ay may kasamang sumpa at laman ng tao. At nang matuklasan ni Liza ang lihim sa negosyo nila ng pinsan niyang si Mario, huli na ang lahat, dahil siya mismo ang susunod na alipin ng dilim. Ang kwentong ito ay ibinahagi batay sa mga salaysay at paniniwala ng mga tao. Layunin nitong maghatid ng aliw, takot at pagninilay, ngunit hindi ito nangangahulugang totoo o dapat paniwalaan ng lahat. Huwag seryosohin kung hindi naaayon sa iyong paniniwala. Sa bawat baryo ay may mga kwentong hindi basta-basta binabanggit sa liwanag ng araw, kundi mas madalas ay bulungan lamang kapag gabi na at tahimik na ang paligid. Mga kwentong nagsisimula sa simpleng hanapbuhay, sa mga ngiti at kasiyahan ng tao, ngunit unti-unting napupuno ng kaba at takot kapag lumilitaw ang mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng ating mga mata. At ngayong gabi, may isang kwento akong ibabahagi tungkol sa dalawang magpinsang dumayo sa isang baryo at ang kanilang negosyong nagdala hindi lamang ng kita, kundi pati ng lagim. Ang mabentang chicharong bulaklak na naging sentro ng isang nakakatindig balahibong sikreto. Magsimula tayo sa isang baryong tila payapa, napapalibutan ng malalawak na palayan at matataas na puno ng akasya at mangga. Sa umagay maririnig ang masayang huni ng mga ibon at ang sigla ng mga bata sa kalsada. Ngunit sa oras na dumilim, tila nagbabago ang ihip ng hangin. Ang bawat tunog ng kuliglig ay nagiging nakakapangilabot at ang mga anino sa kalsada ay tila may sariling buhay. Sa baryong iyon dumating ang dalawang magpinsang sina Liza at Mario, parehong nasa kanilang kalagitnaang 20 anyos. Laking syudad silang dalawa, sanay sa mabilis na galaw ng buhay, ngunit piniling bumisita sa baryo ng kanilang malayong kamag-anak para subukan ang isang maliit na negosyo. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba. Ang kanilang pwesto sa tabi ng palengke ay laging puno ng tao. Ang mga matatanda, kabataan, at kahit mga dumaraang biyahero ay nahuhumaling sa tinda nilang chicharong bulaklak, malutong, malasa, at higit sa lahat, mura. Bawat kagat ay puno ng linamnam kaya't hindi nakapagtatakang mabilis maubos ang kanilang paninda. Maraming nagtatanong kung ano ang sikreto nila. Sagot ni Liza, isang payat ngunit maaliwalas na dalaga, sariwa po kasi ang karne, at maingat po kami sa pagluluto. Si Mario naman, na medyo tahimik at mailap ang tingin, ay palaging abala sa likod, nag-aasikaso ng mga hindi nakikita ng kanilang mga parokyano. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kanilang simpleng paliwanag. May mga matanda sa baryo na nagsimulang magduda. Ayon sa kanila, kakaiba ang timpla ng chicharon, parang may sangkap na hindi basta makikita sa ordinaryong kusina. Ibang klase ang lasa, bulong ng isang ale habang nagkukrus ng kanyang mga braso. Parang hindi galing sa baboy. May ilan ding nakapansin na sa tuwing may nawawalang aso o kambing sa baryo, mas marami ang panindang chicharong bulaklak kina Liza at Mario kinabukasan. Habang dumadami ang customer nila, mas dumadalas din ang bulungan. At isang gabi, matapos ang isang matagumpay na araw ng pagtitinda, may isang batang lalaki ang nakakita ng hindi pangkaraniwan. Habang papauwi siya mula sa bahay ng kanyang kaibigan, nadaanan niya ang likurang bahagi ng maliit na kusinang gamit ng magpinsan. Doon ay nasulyapan niya si Mario, nakayuko, abala sa paghiwa ng isang bagay na hindi niya agad maaninag dahil natatakpan ng kumot. Ngunit ang nakapagtataka, bakit parang may gumagalaw pa ang kikarne na iyon? At bakit tila may kamay na lumalawit bago tuluyang natakpan? Hindi siya nakasigaw. Nanlamig ang kanyang buong katawan at mabilis siyang tumakbo pa uwi. Ngunit simula ng gabing iyon, hindi na siya mapakali. Kung iisipin, isa lamang itong simpleng kwento ng hanap buhay, dalawang kabataang nagsumikap para makahanap ng pera. Ngunit sa bawat baryong may madilim na lihim, hindi ba't nakakatakot isipin kung saan nga ba talaga nanggagaling ang pagkaing ating kinakain? Totoo kayang baboy ang kanilang ginagamit, o baka naman may mas nakakatakot na pinagmumulan? At kung sakaling malaman mo ang sikreto, handa ka bang harapin ito? Sa kwentong ito, malalaman natin kung paanong ang isang negosyong puno ng saya at kita ay nauwi sa takot at kaba, at paano nahubaran ng katotohanan ang dalawang magpinsang dumayo. Ngunit hanggang saan kaya ang kayang sikmurain ng mga tao, lalo na kung ang pagkain na kanilang inaakala ay biyaya, ay baka pala sumpa?
Isang bagay ang sigurado, may gabing darating na hindi na lang basta chicharon ang iniaalok nila, kundi isang kasundo ang hindi mo gugustuhing pagbayaran. Kaya't manood hanggang dulo at alamin ang kababalaghang bumabalot sa mabentang chicharong bulaklak ng magpinsang dayo. Mula ng gabing iyon na may batang nakasaksi sa kakaibang ginagawa ni Mario, tila may kakaibang lamig na dumapo sa baryo. Hindi niya masabi sa kahit sino ang nakita niya, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil tuwing susubukan niyang ikwento, parang may pumipigil sa kanyang lalamunan. Naubo siya, nautal, at natatakot na baka hindi siya paniwalaan. Kaya't sa halip, pinili niyang manahimik, ngunit mula noon ay lagi na niyang iniwasan ang daan papunta sa tindahan ng magpinsan. Samantala, lalo pang sumikat ang chicharong bulaklak ni Liza at Mario. Kahit ang mga taga-kabilang baryo ay dumadayo na para matikman ang kanilang tinda. Si Liza, na palaging nakangiti at maamo ang anyo, ay lalong pinagkakatiwalaan ng mga tao. Para bang hindi kayang magtago ng masama ang kanyang mukha. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may mga gabi ring hindi siya mapakali. May mga pagkakataong habang nagbibilang siya ng pera at inaayos ang natirang paninda, nararamdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Minsan ay napapalingon siya, ngunit wala namang tao. Tanging mahabang anino lamang ng mga puno ng akasya ang gumagalaw sa ihip ng hangin. Si Mario naman ay nanatiling misteryoso. Tahimik, halos hindi makausap ng kanilang mga parokyano. Lagi siyang abala sa kusina at walang ibang hinahawakan kundi ang kutsilyo at karne. May ilan na nakakapansin na palaging may dugo ang basahan sa gilid ng kanyang mesa. Kapag tinatanong siya kung saan niya kinukuha ang mga rekado, simpleng sagot lamang ang kanyang binibigay, may sarili po kaming pinagkukunan. Siguradong sariwa. Ngunit kahit gaano siya magsalita, may kakaiba sa kanyang mga mata, matatalim, parang laging nagmamasid, at minsan ay tila kumikislap sa dilim. Isang gabi, may isang matandang lalaki sa baryo, si Mang Fidel, na nagdesisyong sundan ang magpinsan matapos nilang magsara. Hindi siya mapalagay dahil 2 gabi na ring nawawala ang kanyang alagang kambing. Alam niyang hindi ito karaniwang nawawala ng walang bakas. At napansin din niyang mula nang mawala ang kambing, tila mas marami ang inilalabas na paninda ng magpinsan. Kaya't nagkubli siya sa may bakod ng sagingan at inantabayanan ang kanilang galaw. Nakita niyang lumabas si Mario, may pasan-pasan na sako. Mabigat iyon, halatang may laman na hindi basta gulay o karne ng baboy. Sumilip si Mang Fidel at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang tila gumagalaw ang laman ng sako. Hindi niya narinig kung ano ang sinabi ni Mario, ngunit malinaw niyang nakita na bago ito pumasok muli sa kanilang kusina, ay tumingala ito sa madilim na langit, parang may sinasambit na dasal o bulong. At kasabay noon, biglang humangin ng malakas at halos magdikit-dikit ang mga dahon ng mga puno sa paligid, para bang may dumaan na hindi nakikita. Kinabukasan, nakitang nakabitin sa sanga ng puno ang laman loob ng isang hayop na hindi na makilala. Wala nang balat, wala ring ulo, tanging laman at dugo na lang ang natira. Ang mga tao'y nagsimulang mangamba, ngunit pilit pa rin nilang ikinakaila. Ayaw nilang maniwala na may masama sa gitna nila, lalo pat napakasarap ng pagkaing ibinebenta ng magpinsan. Habang lumalalim ang gabi, si Liza ay madalas magising sa mga panaginip na hindi niya maipaliwanag. Panaginip kung saan siya ay nasa gitna ng palengke, nakapiring ang mga mata, at nakaririnig ng mga ungol at iyak na hindi niya matukoy kung galing sa hayop o tao. Kapag dumidilat siya, ramdam niya pa rin ang bigat sa kanyang dibdib at ang malamig na pawis sa kanyang balat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay unti-unting nagiging bahagi siya ng isang bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit, napansin niyang may mansa ng dugo sa lailayan ng kanyang palda. Hindi niya maalala kung paano iyon napunta roon. Nang tanungin niya si Mario, simpleng sagot lang ang binigay nito, huwag ka nang magtanong. Basta't para sa atin ito at para sa kinabukasan. Ngunit ang boses niya ay malamig, parang walang pakiramdam, at ang titig nito ay nakatutok kay Liza na para bang may itinatagong babala. Habang tumatagal, mas dumadalas ang pagkawala ng mga hayop sa baryo. Ngunit hindi lang iyon. May mga ulat na rin ng mga taong hindi na nakauwi matapos dumaan sa malapit sa pwesto ng magpinsan.
May isang binatang magsasaka ang huling nakitang bumili ng chicharon sa kanila. Kinabukasan, wala na siyang balita. Ang natagpuan lamang ng kanyang pamilya ay ang kanyang tsinelas na naiwan sa gilid ng kalsada, basang-basa at may mansa ng dugo. Ngunit kahit ganoon, marami pa rin ang dumadayo sa pwesto ng magpinsan. Para bang may kakaibang hatak ang kanilang chicharong bulaklak, na kapag natikman mo ay hahanap-hanapin mo, kahit na ang kapalit ay isang kaba na hindi mo maipaliwanag. At sa bawat kagat ng mga tao, lalong lumalalim ang misteryong bumabalot sa baryo. Ang tanong, hanggang kailan mananatiling bulag ang mga tao? At ano nga ba talaga ang sikreto ng magpinsang dumayo? Sa bawat gabing lumilipas, mas lumalapit ang sagot, isang sagot na baka hindi nila kayanin kapag dumating na ang oras. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang nakaramdam ng matinding kaba si Liza. Sa unay kaya pa niyang tanggapin ang mga panaginip, ang mga mansa ng dugo, at ang malamig na titig ng kanyang pinsan. Ngunit ngayon, pati ang mga tao sa baryo ay nagsisimula ng magpakita ng kakaibang ugali. May mga suki sila na dati palaging masigla at maingay kapag bumibili, pero ngayon ay tahimik na, tila laging gutom, at ang tingin sa chicharon ay parang sabik na sabik. Minsan, habang iniabot niya ang supot ng paninda sa isang ginang, hindi nito tinanggal ang tingin sa kanya, at ang mga mata nito'y parang malalim na itim na walang puti, na mabilis ding nawala ng kumurap. Napatigil si Liza, ngunit nang lingunin niya, normal na muli ang ginang na tila walang nangyari. Hindi na niya alam kung imahinasyon lang ba iyon o kung may mas malalim na nangyayari. Ngunit ang isa pang mas nakakatakot ay ang naririnig niyang bulong mula sa kusina tuwing gabi. Hindi boses ni Mario iyon dahil minsan ay siya'y mahimbing nang natutulog sa tabi, ngunit malinaw na may mga boses na tila nag-uusap sa mababang tono, parang chant o dasal, paulit-ulit, at laging sinasabayan ng matalim na tunog ng kutsilyo sa kahoy. Tuwing tatayo siya para silipin, agad ding nawawala ang lahat ng ingay, at tanging katahimikan na lamang ang bumabalot sa buong lugar. Samantala, si Mang Fidel ay hindi na rin matahimik. Tuwing gabi hindi siya makatulog, laging bumabalik sa kanyang alaala ang gabing nakita niyang buhay pa ang laman ng sako ni Mario. Pinilit niyang magkwento sa mga kapitbahay, ngunit tinawanan lang siya. Matanda ka na, Mang Fidel. Baka guni-guni lang, sabi nila. Ngunit lalo siyang nainis dahil pakiramdam niya hindi siya pinapakinggan. Hanggang isang gabi, nagpasya siyang pumunta sa bahay ng kanilang barangay kapitan para magpahayag ng kanyang hinala. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi na siya nakauwi. Ang tanging nakita ng mga tao kinaumagahan ay ang kanyang sombrero na nakalubog sa putikan sa gilid ng daan, at ilang patak ng dugo na kumalat sa mga tuyong dahon. Sa pagkawala ni Mang Fidel, lalong tumindi ang tensyon sa baryo. May mga bulong-bulungan na baka may mabangis na hayop sa paligid, o baka raw may tulisan. Ngunit si Liza ay unti-unti nang natitiyak sa kanyang sarili na may mas madilim na sikreto ang kanilang negosyo, isang sikreto na hindi niya kayang ilabas dahil natatakot siya kay Mario. Dito nagsimula ang pangalawang bangungot ni Liza, hindi lamang sa kanyang pagtulog kundi sa kanyang paggising. Minsan, habang nagluluto siya ng chicharon, naramdaman niyang parang may kamay na humawak sa kanyang pulso mula sa ilalim ng mesa. Napasigaw siya at agad na paatras. Ngunit nang silipin niya, wala namang tao. Nang dumating si Mario at tanungin siya kung ano ang nangyari, hindi siya makapagsalita. Ngunit napansin niyang may bahid ng dugo ang kanyang braso, at hindi niya alam kung saan galing iyon. Samantala, may isa pang nagsimulang magduda, isang dalagang tindera sa palengke na si Nena, kakilala ni Liza. Napansin niya kasi na tuwing may nawawalang hayop o tao, mas marami ang chicharon ng magpinsan. Isang gabi, sinundan niya si Mario nang magtungo ito sa ilog. Doon, sa liwanag ng buwan, nakita niyang nilulublob nito ang isang sako sa tubig. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang may bumangis na malamig na hangin, at sa gilid ng kanyang paningin, may nakitang pares ng mapupulang mata na nakatitig sa kanya mula sa kakahuyan. Halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang takot, kaya't mabilis siyang tumakbo pa uwi, nanginginig at hindi makapagsalita. Pagbalik niya sa palengke kinabukasan, pinilit niyang lapitan si Liza para magtanong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumulpot si Mario mula sa likuran, nakatitig sa kanya ng matalim at malamig na ngumiti.
hindi na niya itinuloy ang tanong. Si Liza, sa kabila ng takot, ay nagsimulang magtanong sa kanyang sarili. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Ano ang laman ng mga sako? At higit sa lahat, bakit hindi siya makaalis? Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay mas lalo siyang kinukulong ng takot, hindi lamang sa pinsan niya, kundi sa mga taong unti-unti na ring nagbabago sa baryo. May mga gabi kasing napapansin niyang naglalakad ang ilan nilang suki sa gitna ng kalsada, nakapikit ang mga mata, at nakanganga, parang mga taong tinatawag ng isang hindi nakikitang puwersa. At sa isang gabing mahangin, habang si Liza ay nag-iisa sa tindahan, narinig niyang may humaplos sa kanyang balikat. Akala niya si Mario, ngunit nang lingunin niya, walang tao. Tanging isang supot ng chicharon ang naiwan sa mesa, at sa loob nito'y may bahid ng dugo na hindi niya alam kung saan galing. Doon siya napaiyak, napagtanto niyang mas malalim pa ang kanilang kinasasangkutan kaysa sa inaakala niya. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ng isang batang babae, suki nila, ang lumapit sa kanya at nagsabing, "Ate, bakit po may kamay sa chicharon ninyo?" Ngumiti ang bata, ngunit ang kanyang mga matay kulay itim na lahat. At doon nagsimula ang gabi ng kanyang pinakamalalang bangungot, hindi na lamang siya nagtataka, kundi nagsisimula na rin siyang matakot na baka pati siya ay maging bahagi ng kinatatakutan ng lahat. Mula nang magsalita ang batang babae tungkol sa kamay sa loob ng chicharon, hindi na nakatulog ng maayos si Liza. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang imahe ng mga mata nitong kulay itim, at ang ngiting parang may bahid ng panlilinlang. Sa bawat gabing lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib, para bang may humahawak sa kanya at pinipigilan siyang umalis. Isang gabi, nang nagbibilang siya ng benta, napansin niyang nag-iisa siya sa tindahan. Wala si Mario, na karaniwan ay hindi umaalis kapag hindi pa tapos ang lahat ng gawain. Napalingon siya nang makarinig ng mga yabag mula sa labas. Mabigat, mabagal at parang may kaladkad. Lumapit siya sa pintuan at sumilip ngunit walang tao. Ang tanging nakita niya ay ang mahabang anino na gumapang sa lupa, kahit walang dapat na pinagkukunan ng liwanag. Bigla siyang napaatras, at sa oras na iyon ay bumukas ang kanilang pintuan nang wala man lang hangin o tao na dumaan. "Mario," mahinang tawag niya, nanginginig ang boses. Ngunit imbes na sagot ng pinsan ang bumungad sa kanya, isang malamig na bulong ang dumampi sa kanyang tainga. Hindi niya mawari kung anong salita iyon, ngunit malinaw ang huling bahagi, "Huwag kang tatakbo." Napaurong siya, hawak ang dibdib, at halos matumba nang maramdaman niyang may dumaan na malamig na simoy sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, wala namang tao. Ngunit sa mesa, nakita niyang may bagong supot ng chicharon, basang-basa ng dugo. At nang ibuka niya iyon, hindi malutong na laman ng baboy ang bumungad, kundi maputlang daliri ng tao, nakapatong sa ibabaw, parang bagong prinitong karne. Napahiyaw si Liza, at sa oras na iyon ay dumating si Mario, dala ang kanyang kutsilyo. "Ano nang nakita mo?" Malamig nitong tanong, nakatitig sa kanya. Hindi makasagot si Liza, nanginginig at nakapikit, itinatago ang supot sa likod niya. Ngunit parang alam na ni Mario ang lahat, dahil ngumiti lamang siya ng bahagya at lumapit ng dahan-dahan. "May mga bagay na hindi dapat alamin, pinsan." Simula noon, hindi na nakaramdam ng ligtas si Liza. Kahit sa sarili nilang higaan, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin mula sa kisam. Minsan, sa tuwing mapapapikit siya, nararamdaman niyang may humihinga sa tabi niya, mabigat at mainit, ngunit nang dumilat siya, wala namang tao. Tanging si Mario lamang ang nakahiga roon, mahimbing na natutulog, habang sa kanyang labi may nakaukit na ngiting hindi niya maipaliwanag. Sa baryo, lalo pang dumami ang mga nawawalang tao. Hindi na lang mga hayop kundi mga kabataan at matatanda na hindi na nakauwi matapos mamalengke. Ang pinakakatakot ay ng isang pamilya ang sabay-sabay na naglaho matapos bumili sa tindahan ng magpinsan. Ang kanilang bahay ay natagpo ang bukas ang pinto, ngunit walang laman, tanging kalderong puno ng mantika at lumulutang na piraso ng balat na hindi maipaliwanag kung kanino galing. Dumating ang gabi na hindi na nakayanan ni Liza ang katahimikan. Lumabas siya para humingi ng tulong kay Nena, ang tindera na minsan ay nagtanong sa kanya. Ngunit habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran.
Kapag tumitigil siya, humihinto rin. Nang bilisan niya ang lakad, mas bumibilis din iyon. Hanggang sa naramdaman niya ang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Napasigaw siya, ngunit nang lumingon, walang tao, tanging maitim na usok lamang ang unti-unting naglaho sa hangin. Pagdating niya kay Nena, wala na itong tinig. Natagpuan niya itong nakaupo sa isang sulok, nanginginig at nakapikit. "Huwag ka nang magsalita, Liza," bulong nito. "Nakita ko sila, hindi sila tao. May kasama sila tuwing gabi. May mga nilalang na nakapaligid sa kusina ninyo at doon sila sumasamba. Huwag kang magtanong, huwag kang magsalita, dahil baka ikaw ang isunod." Bago pa makasagot si Liza, biglang bumukas ang bintana at sumalpak ang malakas na hangin sa loob. Ang mga ilaw ay nagpatay-sindi, at sa gilid ng kanyang paningin ay may nakita siyang mga aninong mahahaba, nakayuko, at tila dumidila sa sahig kung saan tumutulo ang dugo mula sa kisam. Nang tumingin siya paitaas, walang bakas ng sugat o patay na hayop, ngunit tuloy-tuloy ang pagpatak ng pulang likido, parang dugo ng tao. Napasigaw si Liza at mabilis na tumakbo pa uwi, ngunit kahit sa kanilang bahay, ay wala na siyang maramdamang ligtas. Si Mario ay nakatayo sa kusina, hawak ang kutsilyo, at sa paligid niya ay may mga aninong gumagalaw na parang mga hayop na hindi nakikita ng mata. Tumingin ito kay Liza at mabagal na nagsalita, "Wala ka ng matatakbuhan. Narito na sila at ikaw ang hinihintay." Nanlilisik ang mga mata ni Mario habang hawak ang kutsilyo, at sa paligid nila ay sumasayaw ang mga aninong parang nabubuhay. Hindi makagalaw si Liza, nanginginig ang mga tuhod at halos mawala ng lakas ang kanyang boses. Ngunit bago pa siya makasigaw, biglang nagdilim ang buong paligid, para bang nilamon ng usok ang kanilang bahay. Nawala ang mga dingding, nawala ang bubong, ang natira lamang ay ang kusina, ang mesa, at ang mantikang kumukulo sa kalan. At doon, isa-isang lumitaw ang mga figura mula sa dilim. Mga aninong mahahaba ang braso, nakayuko, at may mga ngiting punit-punit ang pisngi. Ngunit ang pinakakilabot, ang kanilang mukha ay pamilyar. Ang ilan ay mukha ng mga taong nawawala sa baryo, si Mang Fidel, ang pamilyang naglaho, at maging si Nena na dapat ay nasa bahay niya. Ang kanilang balat ay kulay abo, parang sinunog at niluto, at ang kanilang mga mata ay walang laman. Napahiyaw si Liza. "Ano nang ginawa mo sa kanila, Mario? Ano ito?" Ngunit ang pinsan niya ay hindi sumagot. Sa halip, tinuro nito ang kawali na puno ng kumukulong mantika. "Hindi ako ang gumawa nito, Liza. Sila ang pumili. At ngayon, ikaw ang pipiliin." Nang ibinagsak ni Mario ang isang supot sa mesa, gumulong palabas ang laman nito, mga piraso ng kamay at balat na halatang galing sa tao. At sa kanya lang napagtanto ang isang nakakakilabot na bagay, hindi ito simpleng negosyo. Ang bawat chicharon na kanilang ibinebenta ay may kasamang bahagi ng mga taong nawawala. Ang kanilang mga customer ay hindi lang basta nasisiyahan, unti-unti silang nababago, nagiging kasabwat ng mga nilalang na nakapaligid. "Bakit mo ako isinama rito?" humahagulgol na tanong ni Liza. Ngunit malakas na tumawa si Mario. "Dahil ikaw mismo ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Hindi mo ba naalala, Liza? Ikaw ang nagpresenta na dito tayo magnegosyo. Ikaw ang nagdala sa akin rito. At mula nang dumating ka, nagsimulang lumapit sila." Nanlamig si Liza. Hindi niya matanggap ang sinasabi ng pinsan. Ngunit unti-unti, may mga alaala siyang bumabalik, mga panaginip noong bata pa siya na tila minamarkahan ang kanyang katawan, mga tinig na naririnig niya noon pa man, at ang hindi niya maipaliwanag na hilig sa amoy ng mantika at pritong karne. Para bang matagal na siyang inihahanda para sa gabing ito. Nagsimulang maglakad palapit ang mga nilalang. Isa-isa silang tumitig kay Liza, at sa kanilang mga mukhay may bakas ng galit at gutom. Sa bawat hakbang nila, mas lalong nagiging mabigat ang kanyang dibdib, para bang wala ng hangin sa paligid. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit parang nakabaon sa sahig ang kanyang mga paa. "Hindi mo na sila matatakasan," sabi ni Mario habang itinataas ang kutsilyo. "Dahil ikaw mismo ang pagkain na hinihintay nila." At sa isang iglap, naramdaman ni Liza ang init ng mantika na parang humahaplos sa kanyang balat, kahit hindi siya nahawakan.
Napasigaw siya, at nang idilat niya ang kanyang mga mata, nasa gitna na siya ng palengke. Maliwanag, puno ng tao, at lahat sila ay kumakain ng chicharong bulaklak. Ngunit nang suriin niya ang kanilang mga mukha, isa-isa silang nagiging nilalang, umiitim ang mga mata, nababatak ang balat, at ang kanilang mga ngiti ay nagiging punit hanggang sa tenga. Hawak-hawak niya ang supot ng chicharon, at nang sumilik siya sa loob, nakita niya ang sarili niyang kamay, putol, malamig, at nakapatong sa ibabaw ng mga balat ng tao. Napabitaw siya at napasigaw, ngunit walang nakarinig. Ang lahat ng tao sa paligid ay sabay-sabay lumingon sa kanya, at sa kanilang mga bibig ay sabay-sabay na bumigkas, kasama ka na. Doon niya naramdaman na wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang masusumbungan. Ang baryo mismo ay naging kulungan at lahat ng tao ay kasabwat na ng dilim. At habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, narinig niya muli ang bulong sa kanyang tainga, huwag kang tatakbo. Mga nanonood, kung kayo ang nasa kalagayan ni Liza, nakita ninyo ang mga mahal ninyo, kapitbahay, at buong baryo na unti-unting nagiging halimaw, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo o susuko na lang sa kapalaran? Sa tingin ninyo, may pagkakataon pa bang makaligtas si Liza, o tuluyan na siyang magiging bahagi ng bangungot na ito? Halos mawalan na ng ulirat si Liza habang nakatayo sa gitna ng palengke. Lahat ng tao sa paligid ay kumakain ng chicharong bulaklak na maihalong dugo, balat at laman ng mga taong nawawala. Isa-isa silang tumingin sa kanya, at ang kanilang mga mata ay nagdilim, mga ngiting umabot hanggang sa tainga, at ang kanilang mga katawan ay tila nababaluktot na parang wala ng buto. Hindi na ito mga taong kilala niya, sila'y mga aninong nilamon ng kasakiman at sumpa. Si Mario ay nakatayo sa gilid, hawak ang kutsilyo, nakangising parang tagapagdiwang. Ito ang kapalaran mo, Liza, Anya. Hindi mo matatakasan. Dugo mo ang inaasam nila. Nanginginig ang katawan ni Liza, ngunit sa gitna ng takot ay nakaramdam siya ng kakaibang puwersa, parang mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Habang lumalapit ang mga nilalang, naramdaman niya ang init na bumabalot sa kanyang mga palad. Nang tignan niya, ang kanyang mga kamay ay tila nababalot ng apoy na hindi nasusunog ang kanyang balat. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Hindi ka dapat magkaroon niyan, sigaw niya, at agad siyang sumugod, itinaas ang kutsilyo. Ngunit bago pa siya makalapit, tinutok ni Liza ang apoy mula sa kanyang palad, at sa unang pagkakataon, sumigaw ang mga nilalang sa paligid. Ang kanilang mga mukha'y natunaw, at ang kanilang mga anyo'y naglaho saglit, para bang nataboy ng liwanag. Napaatras si Mario, ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, mas lalo siyang naging mabangis, at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay nagdilim, ang kanyang mga mata ay namutla, at ang kanyang mga ngipin ay lumabas, mahahaba at matutulis. Hindi na siya si Mario, isa na siyang halimaw. Matagal na kitang hinintay, pinsan, garalgal nitong sabi, habang ang kanyang tinig ay parang pinaghalo ng tao at hayop. Hindi ko kailanman intensyon na gawing negosyo ito. Ikaw mismo ang tunay na alay. Napaluha si Liza, ngunit sa halip na sumuko, itinataas niya ang kanyang dalawang kamay. Ang apoy ay lumawak, at sa bawat paggalaw niya, ang mga nilalang na lumalapit ay napapaatras. Ngunit hindi lahat. May ilan na pilit pa ring sumusugod, at ang kanilang mga katawan ay tila natutunaw sa hangin kapag nadadampian ng liwanag, ngunit muling bumabalik pagkatapos ng ilang saglit. Parang wala talagang katapusan. Habang nagaganap ang kaguluhan, narinig ni Liza ang isang tinig mula sa kawalan. Hindi ito tinig ni Mario, kundi isang boses na pamilyar, mahina, ngunit matatag. Liza, may pagpipilian ka. Iligtas ang sarili mo o iligtas ang lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung kanino nanggaling ang tinig, ngunit alam niyang ito ang susi. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kawali na kumukulo pa rin sa gitna ng kusina. Doon, sa mantika na umuusok, nakita niya ang sariling refleksyon. Hindi siya ang Liza na nakasanayan niya, kundi isang anyo ng babae na may markang pula sa noo, tila isang tanda ng sinaunang sumpa. Sa likod niya, sumugod si Mario, sumisigaw ng walang ibang daan. Sa atin ang baryo, sa atin ang lahat. Ngunit bago pa siya makalapit,
ibinuhos ni Liza ang apoy mula sa kanyang mga kamay sa kawali. Pumutok ito at ang liwanag ay bumalot sa buong paligid. Ang mga nilalang ay nagsisigaw, naglaho, at kahit ang mga tao sa palengke isa-isang bumagsak, nawalan ng malay. Ngunit hindi natapos doon. Sa halip na maglaho, si Mario ay humalakhak, kahit na natutupok ng liwanag ang kanyang bala. Hindi ka pa rin ligtas, Liza. Ang sumpa ay nasa iyo mismo. At sa huling sandali, bago siya tuluyang matunaw, itinuro niya ang dibdib ni Liza. Ikaw ang susunod. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib, at doon niya naramdaman ang tibok ng puso niya, mabigat, parang hindi na kanya. Nang tignan niya ang kanyang mga kamay, ang apoy ay hindi na ginto at maliwanag, kundi nagiging itim at malagkit, parang usok na may kasamang dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa halip na tuluyang maligtas, siya mismo ang nagiging bahagi ng sumpa. Lumuhod siya sa gitna ng naiwang palengke, umiiyak at nanginginig. Wala ng tao, wala na ring aninong gumagalaw, ngunit sa kanyang paligid ay naroon pa rin ang amoy ng dugo at mantika. Doon niya napagtanto ang pinakamasakit na katotohanan, hindi na siya makakawala. Ang sumpa ay dumaan lamang mula kay Mario papunta sa kanya. Mga nanonood, kung kayo ang nasa kalagayan ni Liza, na ang tanging paraan para iligtas ang lahat ay ang tanggapin na kayo mismo ang magiging bagong sisidlan ng dilim, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo hanggang sa dulo o tatanggapin ang kapalaran? Sa tingin ninyo, may pag-asa pa bang mabuhay si Liza bilang tao o tuluyan na siyang magiging nilalang na kinatatakutan ng lahat? Tahimik ang buong baryo nang magising si Liza. Wala na ang ingay ng palengke, wala na ang sigaw ng mga nilalang, at wala na rin si Mario. Nakahandusay siya sa gitna ng lansangan, basa ng mantika at pawis, habang ang paligid ay tila isa lamang karaniwang umaga. Dumaraan ang mga kapitbahay, nagbubukas ng mga tindahan, at nagbabatian na para bang walang nangyari. Ngunit alam ni Liza, hindi ito pangkaraniwang araw. Pinilit niyang tumayo, nanginginig pa rin ang mga tuhod. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanilang bahay, umaasang nandoon ang kanyang pinsan para ipaliwanag ang lahat, o kahit papaano'y marinig ang isang salitang magpapatunay na bangungot lamang ang lahat. Ngunit nang pagbuksan niya ang pinto, wala na roon ang lahat ng bakas ng kagabi. Malinis ang kusina, nakapatong ang mga kawali at kutsara na tila hindi ginamit. Sa mesa ay may isang supot ng chicharon, malutong at mainit pa, ngunit nang silipin niya ito, balat lamang ng baboy ang naroon, walang bakas ng dugo o laman ng tao. Bangungot lang ba talaga? Bulong niya sa sarili, hawak-hawak ang supot. Ngunit nang tumitig siya sa salamin na nakasabit sa dingding, nanindig ang balahibo niya. Sapagkat ang refleksyon na bumalik ay hindi na siya mismo, kundi isang bersyon ng kanyang sarili na may nangingitim na mga mata at usok na kumakawala mula sa kanyang mga palad. Napaatras siya, napabitaw sa supot, at kasabay nito'y kumalat ang amoy ng mantika at dugo. Nang dumilat siyang muli, nagbalik sa normal ang salamin. Ngunit alam niyang hindi iyon imahinasyon. Lumipas ang mga araw at sinubukan ni Liza na mamuhay na parang walang nangyari. Bumalik siya sa pagtulong sa palengke, nakikipag-usap sa mga kapitbahay, at mumiting para bang wala siyang dinadalang bigat. Ngunit sa bawat gabi, may mga panaginip siyang hindi niya matakasan. Nakikita niya ang mga nawawalang tao, nakangiti, kumakaway, at kumakain ng chicharon, habang siya mismo ay nakatali sa gitna, pinipilit na sumalo. Palaging nagtatapos ang panaginip sa parehong eksena, isang kawali ng kumukulong mantika, at ang kanyang mukha na unti-unting lumulubog dito. Lalong lumala ang takot niya nang mapansin niya ang may mga bagong tao na nawawala sa baryo. Minsan ay isang bata, minsan ay isang matandang babae, at minsan na may isang mangingisda. At sa bawat pagkawala, may laging bagong tinda sa palengke, malutong, mabango, at patok na chicharon. Sinubukan niyang tanungin ang mga tao kung saan ito nanggagaling, ngunit lahat ay nagsasabi ng iisang bagay, sa inyo, di ba? Sa chicharon niyo ni Mario. Nanlamig si Liza. Pero wala na si Mario, pabulong niyang sagot. Ngunit sa tuwing uwi siya, lagi niyang nakikitang may supot ng chicharon na nakapatong sa kanilang mesa, mainit at bagong luto. Hindi niya alam kung saan galing o kung sino ang nagdadala.
Isang gabi, habang nakaupo siya sa kusina, napansin niyang gumagalaw ang mantika sa kawali kahit hindi nakasindi ang kalan. Para bang may sariling buhay ang langis, kumukulo ng walang apoy. Nang sumilip siya, may aninong hugis tao sa ilalim ng mantika, nakatingin at nakangiti sa kanya. Napatakbo siya palayo, ngunit sumabay ang bulong sa hangin. Hindi ka makakatakas, Liza. Ikaw na ang susunod. Mula noon, hindi na siya nagkaroon ng kapayapaan. Sa bawat araw na dumadaan, ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay madalas na malagkit, amoy mantika, at minsan ay nakikita niyang may umuusok sa kanyang mga palad kapag siya ay nagagalit. Kahit pilit niyang itago, hindi niya maitatanggi ang totoo, ang sumpa ay nasa kanya na. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang tingin ng mga tao sa baryo. Hindi na nila siya tinitignan bilang simpleng si Liza. Sa halip, may kakaibang kislap sa kanilang mga mata kapag lumalapit siya. Para bang may alam sila na siya ay hindi pa natutuklasan. O baka naman, matagal na nilang alam at hinihintay lang nilang tuluyan siyang bumigay. Isang madaling araw, nagising siya sa ingay ng mga kumakatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, isang grupo ng mga bata ang naroon, hawak ang mga baryang nakalagay sa supot. Ate Liza, sabay-sabay nilang sabi, pabili po ng chicharon. Nang sumilip siya sa kanilang mga ngiti, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala, ang dilim, ang mga nilalang, at si Mario na nagbabala na siya ang susunod. Hindi niya alam kung saan galing ang lakas ng loob, ngunit isinara niya ang pinto at umupo sa sahig, humahagulgol. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib, nararamdaman niyang bawat tibok ng puso ay nagiging mas mabilis, mas mabigat, mas hindi na kanya. At sa huling patak ng kanyang luha, narinig niyang muli ang bulong mula sa kawali sa kusina, handa ka na. Mga nanonood, ano sa palagay ninyo ang kahihinatnan ni Liza? Talaga bang may pagkakataon pa siyang makawala sa sumpa, o nakatakda na siyang ipagpatuloy ang sinimulan ni Mario? Ano ang gagawin ninyo kung isang araw ay mapagtanto ninyong ang mismong pagkaing paborito ng lahat sa inyong baryo ay galing sa isang nakakatakot na kapalit? Handa ba kayong kumain o tatakbo palayo? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa komento at sabihin kung gusto ninyong marinig ang kasunod na kabanata ng kwentong ito.